Paano kung may isang batang kayang durugin ang bakal bago pa man siya makapagtapos ng kindergarten? Isang batang palihim na nagsanay, ginawang sandata ang bawat sipa, bawat push-up at bawat salitang kanyang binasa. Ang pangalan niya, Linz Zekken. Ipinanganak siyang may system na nagpapalakas sa kanya ng walang hangganan. Itinakda ang kanyang kapalaran para umangat sa mundong nilamon ng labanan, kung saan ang sangkatauhan ay nakikipagbakbakan sa mga cyborgs, gene fusers at mga mutant beasts na naglalakihan. Sa edad na 4, binasag na niya ang mga record sa palakasan at akademya. Sa 10 taon pa lamang, kaya na niyang buhatin ang mga batong parang laruan. Pero ang lakas ay hindi sapat, sapagkat sa dilim, nagkukubli ang isang kulto ng mga erehe na may kapangyarihang utusan ang mga halimaw para wasakin ang mga lungsod. Isang maling hakbang lang, at kahit ang isang henyo tulad niya maaaring lamunin ng buhay, ngunit nang salakayin siya ng dambuhalang daga, kasing laki ng truck, si Linz Zekken ay hindi natakot, lumaban siya. At sa bawat laban, sa bawat buhay na kanyang nasisipsip, ang kanyang tagong kapangyarihan, ang batas ng kagubatan, ay lalo siyang inilalapit sa pagiging higit pa sa tao. Ito ay hindi lamang kwento ng isang prodigy. Ito ang paglikha ng isang alamat, ang batang hahamon sa mga paligsahan ng martial arts. Isang hanay ng mga bus ang bumabaybay sa masukal at mahamag na kagubatan. Isang anunsyo ang maririnig, malapit na raw silang dumating sa lugar kung saan gaganapin ang praktikal na pagsusulit. Sa loob ng isa sa mga bus, mahimbing na natutulog si Shen Xinghan sa balikat ni Linz Zekken. Marahan siyang ginising ni Lin at sinabi na narating na nila ang destinasyon. Agad naman nagising si Shen Xinghan. Isang automatikong boses ang nag-utos sa mga estudyante mula sa entrance siyam na bumaba at tumungo sa assembly point. Nagtipon ang lahat ng mga mag-aaral sa isang malaking lugar kung saan ipinaliwanag ang mga patakaran ng isang linggong pagsusulit. Maraming score tokens ang nakatago sa loob ng kagubatan, ang ilan ay nasa mahirap abutin na lugar, at ang iba na may hawak ng mga mababangis na hayop. May mga safety officer na nakatalaga malapit sa mga mapanganib na nilalang, ngunit sino mang tatawag ng tulong sa kanila ay agad na madidiskwalipika. Ang mga pinakamalakas na halimaw at pinakamataas na puntos ay nasa kailaliman ng kagubatan. Ang huling marka ng bawat estudyante ay ibabatay sa mga puntos mula sa tokens at sa performance review batay sa video footage. Sa 100,000 estudyante na kasali, tanging 50,000 tokens lang ang available, kaya't kalahati sa kanila ay siguradong walang makukuhang puntos. Hinihikayat ng pagsusulit ang parehong kooperasyon at kompetisyon. Maaaring magsanib ang mga estudyante upang magbahagi ng tokens, o pag nakawan ang isa't isa, isang opisyal ang nag-anunsyo, mayroon silang 1 oras upang maghanda. Agad na nagsimula ang iba sa pagbuo ng mga grupo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay at malakas na nagyayabang tungkol sa kanyang ama upang makahikayat ng kakampi na magbigay ng reward sa kanila. Mayroong isang nagboluntaryo na siya na mismo ang magdadala sa kanya. Siya ang top student mula sa gifted class ng Changzhou First High School, at iginagarantiya niya ang kanilang panalo. Ngunit agad siyang pinatigil ng isang mahigpit na babaeng instruktor at pinalo ito sa ulo, na nagbabala laban sa hayagang pagre-recruit. Agad namang humingi ng pasensya ang estudyante. Malapit doon, si Linz Zekken at Shen Xinghan ay tahimik na kumakain ng merienda. Nilapitan sila ng ilang babaeng estudyante at inaya si Lin na makipag-team, ngunit diretsahan niya silang tinanggihan, habang sinasabihan siya ng ibang estudyante na masyado itong malamig. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking estudyante na may kayumangging buhok na nakaramdam ng gutom, at nagtanong kung maaari siyang bumili ng kaunting pagkain sa kanya. Ibinigay lamang ni Linz Zekken ang pagkain at sinabi na hindi na kailangang magbayad, ibibigay niya ito sa kanya ng libre. Namangha ang binata at nagpakilala bilang Hong Junping mula sa isang nangungunang paaralan, at iminungkahi na magsama-sama sila. Habang kumakain, magalang ngunit matatag na tinanggihan ni Lin ang alok, na ikinagulat naman ito ni Hong. Medyo nabigo, nagpasalamat si Hong Junping at umalis. Habang pinagmamasdan itong lumalayo, nagkomento si Shen Xinghan na tila kakaiba ang lalaki. Ngumiti lang si Lin at ipinaliwanag na ang tunay na pakay ni Hong ay hindi ang pagkain, kundi ang magpalapit sa magandang si Shen Xinghan, na mula si Shen sa hiya at napaisip siya na parito lang ang lalaki para mangakit. Pagkatapos ng kanilang pahinga, hinawakan ni Lin ang kamay ni Shen at magkasama silang pumasok sa kagubatan.
Sa paglalakad nila sa malawak na gubat, nagpasya si Lin na gumamit muna ng maingat na estratehiya upang masanay si Shen. Nagsimula silang maghanap ng mga token sa mas ligtas na panlabas na bahagi ng kagubatan. Ginamit ni Lin ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na Eye of the Sky, kumislap ang kanyang mga mata sa gintong liwanag, at nakita agad niya ang isang target. Sinabi niya kay Shen na may token sa tuktok ng kalapit na puno at inutusan siyang kunin ito. Mabilis na tumalon si Shen Xinghan ng may kamanghamanghang liksi, at ilang sandali pa'y masigla niyang iniangat ang token na may number 1, masayang sumigaw na nakuha na niya ito. Sa tulong ng kakayahan ni Lin, mabilis nilang natagpuan ang iba pang mga tagong token. Di nagtagal, nakapitas na si Shen ng ilang 1 point tokens. Sa sobrang tuwa, niyakap niya si Lin Zichen, labis siyang humanga at sinabihan nito na talaga namang napakagaling, nagulat pa siya kung paano nito nagawang makita ang mga yon. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan, nang biglang dumating si Hong at kumaway sa kanila na nagkita muli sila. Ngiting-ngiti itong nagpakita ng malaking token, ipinagyayabang na mayroon na siyang 28 puntos, sinabi niyang nais niyang suklian ang kabaitan ni Lin, ngunit ang totoo, gusto lang niyang mapalapit kay Shen Xinghan, iminungkahi niyang mag-team sila at pantay-pantay ang hatian ng puntos. Mariing tinanggihan ni Lin ang alok, at malamig na sinabi, kung gusto niyang magbayad ng utang, ibigay na lang niya ang kanyang token sa kanila. Nanlaki ang mata ni Hong sa gulat at galit, nagbago ang kanyang anyo, mula sa magiliw, naging mabangis, at galit yang sinabi na maging makipot ang daan para sa kanila. Habang nakahanda na ang kanyang kamao para umatake, binyantaan pa niya ito na pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Ngumiti lamang si Lin Zichen at sumang-ayon, sabay sabing sigurado ngayon. Isang iglap lang, tumama ang malakas na suntok ni Lin sa tiyan ni Hong Jonping, napaatras ito, napaluhod, at sa mukha ng dugo habang napailing sa matinding sakit. Habang nakahandusay si Hong, naglakad palayo sina Lin at Shen na magkahawak kamay. Casual na bitbit ni Lin ang mga token ni Hong na nagpasalamat, na ngayon ay wala ng malay. Nag-aalala si Shen at nagtanong kung ayos lang ba si Hong, ngunit mahinahon siyang sinagot ni Lin, na huwag itong mag-alala, hindi pa nga ginamitan niya ng lakas. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ginabayan ni Lin si Shen, tinulungan siyang makahanap ng mas maraming token, pinalakas ang kanyang katawan sa pag-angat ng malalaking bato. Tinuruan din siya ng mga survival skill gaya ng pangangaso ng baboy ramo. Gamit ang isang kawayan, sinabihan siya na maghintay ng tamang pagkakataon bago umatake. Tandaan, kailangang mabilis, tumpak, at malinis ang bawat galaw. Hindi lang puro trabaho, may mga sandali ring payapa, nagtitipon sila ng prutas, nagtatawanan, at nagtutulungan bilang isang perpektong magkapareha. Maging sa harap ng mga umaambang kalaban, madali nilang natatalo ang mga ito. Habang umuulan, sabay silang nagpapahinga sa ilalim ng pansamantalang bubong, habang mahimbing na natutulog si Shen Xinghan sa balikat ni Lin Zichen. Si Lin Zichen ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal, naisin sana niyang tumagal pa ang mapayapang sandaling iyon. Sa wakas ay nakarating sila sa gitnang bahagi ng kagubatan, itinuro ni Shen Xinghan ang isang kahoy na karatulang nakasulat ng nakakatakot na babala, panganib, lugar ng mga aberrant beast. Gayunman, habang lumalalim sila sa kagubatan, napansin nilang labis itong tahimik, napansin ni Shen Xinghan na marahil ay huli na silang dumating, dahil wala ni isang halimaw na makita. Ang tanging bakas na may nangyari roon ay ang malalaking bakas ng dugo na nakakalat sa daan. Habang naglalakad, ipinahayag ni Shen Xinghan ang kanyang pagkadismaya, kung maaga lamang sila dumating, sana'y napatay niya ang mga halimaw at nakamit ang titulong henyo. Pinagaan naman ni Lin Zichen ang loob niya, hinaplos ang ulo nito at sinabing hindi ganoon kahalaga ang titulo, at panahon na para bumalik. Habang naglalakad, tumingin-tingin si Lin Zichen sa paligid. Iniisip niya na maaaring may mga kamera at tagapangasiwa sa bawat lugar. Kahit pa pumatay siya ng isang hayop, hindi niya ito magagawang buuin o makuha ang enerhiya nito. Mas makabuluhan na tulungan na lamang niya si Xingxingan na masanay at hasain ang kakayahan nito sa survival sa kagubatan. Matapos ang pagsusulit sa labanan, dinala ang mga estudyante sa susunod na yugto, ang pagsusuri ng Gene Fusion Compatibility. Dinala sila sa isang mataas na segregadong pasilidad sa isang isla, ang Island Gene Research Institute. Doon ay pinapila silang lahat para sa pagsusuri. Sa loob ng laboratorio, naghihintay ang mga estudyante habang kinukuha ang kanilang dugo. Nagtanong si Shen Xinghan kay Lin Zichen kung para sa pagsusuri ba ang mga reagent sa mga test tube. May ginagamit sa pagsusuri ng pagtutugma ng gene fusion, kinumpirma niyang yun nga ay flow and cloud jellyfish genetic reagents.
Dahil ang mga gene ng Dikia ay may mataas na antas ng pagkakatugma sa katawan ng tao at madaling magdulot ng natatanging reaksyong kemikal sa dugo ng tao, kaya ito ang ideal na reagent. Tungkol sa paraan ng pagsusuri, kumukuha sila ng sariwang dugo mula sa mga kandidato, at ini-inject ito sa flow cloud jellyfish reagent upang magsagawa ng isang kemikal na reaksyon. Pagkatapos, batay sa antas ng naganap na reaksyon, tinutukoy nila kung ang isang kandidato ay angkop para sa gene fusion. Habang naghihintay, kabadong sinabi ni Hiyu na sana ay makapasa siya, dahil ayaw niyang sumailalim sa mechanical modification test. Dinagdag naman ni Churui na ayon sa sabi-sabi, masakit ang pagsusuring yun, parang nasusunog, dahil may inihuhugpong na espesyal na metal sa katawan. Natakot si Hiyu sa ideyang yun at tahimik na nanalangin, at ganun din si Churui na sana na makapasa sila sa gene fusion. Sumunod na kinuhaan ng dugo si Sheng Xinghan, pagkatapos nito, binanggit ni Lin Zichen na lalabas ang resulta sa loob ng 1 oras. Pagkaraan ng halos 1 oras habang naghihintay ang dalawa, lumabas ang mga resulta, narinig nila ang isang estudyante ang natuwa dahil umabot sa 8% ang kanyang compatibility, sapat upang maging isang gene fuser, isa namang estudyante ang nalungkot sa 4% dahil hindi siya magiging gene fusion warrior. Habang ang isa ay nakahinga ng maluwag sa 6%, sakto lang para makapasa. Napag-usapan nila ang pamantayan, 6% ang pumapasa, 8% ang mahusay, at 10% pataas ang kinakailangan para makapasok sa mga nangungunang unibersidad. Nabanggit din nila ang bantog na henyo mula sa Kyoto na may 16% compatibility. Tahimik na nag-isip si Lin Zichen kung ano ang magiging resulta niya, inisip niyang dahil mas mataas ang kanyang pisikal na kakayahan, marahil ay maabot niya ang 20%. Nagsimulang kabahan si Shen Qingan at hinawakan ang braso ni Lin Zichen. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing normal lang ang kabahan, kahit iniisip niya na baka hindi na makasabay si Xinghan kung mababa ang resulta nito. Nagulat naman ang dalawa, biglang napasigaw sa tuwa ang kaibigan nilang si Shurui matapos makakuha ng 10%, sapat na para sa mga top universities. Si Hiyu naman ay bahagyang nadismaya sa 11%, pakiramdam niya ay dapat mas mataas iyon. Nang makita ni Lin Zichen na may mga lumalabas ng resulta, tiningnan niya ang sarili niyang telepono. Natatakot si Shen Xinghan na makita ang kanyang resulta, kaya hiniling niyang unahin muna ni Lin Zichen ang sa kanya bago tingnan ang sa kanya. Pumayag si Lin Zichen at binuksan ang kanyang resulta habang nakakuha siya ng 15%. Sa sobrang tuwa, niyakap siya agad ni Shen Xinghan at nagsigaw ng, sa score na yan, tiyak siya ang top scholar sa probinsya. Ngunit sa loob-loob ni Lin Zichen, may kaunting pagkadismaya, mas mababa yun kaysa sa Kyoto Prodigy, na pagtanto niyang hindi lang lakas ng katawan ang batayan ng kakayahan sa gene fusion. Mahinahon niyang sinabi kay Shen Xinghan na siya naman ang tumingin sa kanyang resulta. Kinakabahan, pumayag si Sheng Xinghan. Pinakalma siya ni Churui, sinabing kung siya nga ay nakakuha ng magandang score, tiyak na kayahin niya. Ngunit nang lumabas ang resulta, napamulagat si Lin Zichen, napatitig sina Shen Qingan at Churui sa kanyang balikat, kapwa nagulat, nakasulat sa screen, 21% gene fusion compatibility. Lumipat ang eksena sa Nunjong Provincial Ministry of Education Headquarters, kung saan nagme-meeting si Mo Dongji kasama ang iba pang opisyal at ang prinsipal ng Shanghai High. Ipinahayag ni Mo Dongji na dumating na ang mga resulta ng compatibility para sa lahat ng paaralan ay inilabas na, at maaari na itong tingnan ng lahat. Una nilang nakita ang profile ni Lin Zichen, na may 15%, itinuring na siyang pinakamataas sa probinsya, na kanilang ikinagulat. Binati ng mga opisyal ang prinsipal ng Shanghai High na nagkunwaring mapagkumbaba ngunit labis na ipinagmamalaki ito. Ngunit nang ipakita ang resulta ni Shen Xinghan, 21% compatibility, nagulat ang lahat. Napuno ng pagkamangha at hindi makapaniwala ang mga opisyal, nagtatanong kung posible nga bang umabot sa ganoong taas ang isang tao. Maging ang prinsipal ay natigilan, naaalala si Shen Xinghan bilang tila karaniwang kaibigan lamang ni Lin Zichen. Lalong napukaw ang interes ni Mo Dongji, na agad na humingi ng karagdagang impormasyon tungkol kay Shen Xinghan. Ang prinsipal ng Shanghai High ay kinakabahang iminungkahi kay Mo Dongji na marahil ay may pagkakamali sa resulta ni Shen Xinghan, dahil palagi lamang daw itong karaniwan sa paaralan. Napabuntong hininga si Mo Dongji at sinabing wala ng ibang paraan, kailangan niyang makita mismo ang sitwasyon. Samantala, sa pasilidad ng pagsusuri, nagkagulo ang mga estudyante matapos malaman ang 21% na resulta. Marami ang nagtanong kung may mali sa pagsusuri.
Maging si Shen Xinghan ay napalingon kay Lin Zichen na may halong pagkabigla, tinatanong kung may pagkakamali. Kalma naman siyang sinagot ni Lin Zichen na hindi niya ito inaakalang pagkakamali. Lumapit siya at ipinaliwanag na likas na mataas ang affinity ni Shen Xinghan sa elementong tubig, at dahil water type ang ginamit na reagent mula sa flowing cloud jellyfish, makatwiran lamang ang kinalabasan. Nagliwanag ang mga mata ni Shen Xinghan sa pag-unawa, na ang ibig sabihin nito ay mataas ang pagkakatugma ng kanyang katawan sa mga water attribute-based genes, kaya likas siyang henyo. Puno ng kumpiyansa, tumingin siya kay Lin Zichen at inisip na sa wakas, karapat-dapat na siyang tumayo sa tabi nito. Ngumiti si Lin Zichen, masaya para sa kanya. Ngunit bigla silang napatigil nang may sumigaw na tingnan nila ang labas. Paglingon nila, nasaksihan nila ang isang napakalaking alon na umiikot mula sa dagat, at sa tuktok nito ay nakatayo si Mo Dongji. Namangha ang mga estudyante sa tanawing yun habang nakatayo siya sa bugso ng tubig na tila walang kahirap-hirap at tinawag nila ito isang babaeng dragon. Nagpanik ang ilan, iniisip kung siya ba ay isang heretic, at kung sisirain ba niya ang buong pasilidad. Ngunit dahan-daang bumaba si Mo Dongji, at tuluyang kumalma ang tubig sa paligid. Agad siyang nakilala ng mga tauhan ng institusyon, yumuko sila at binanggit ang kanyang pangalan. Ipinakilala siyang si Mo Dongji, Vice Principal ng Shanghai University, mula sa isang kilalang pamilyang martial arts na may 1,000 taong kasaysayan. May mga bulong-bulungan na minsan ang nakipag-isa sa mga dragon ang kanilang pamilya at pinagsama ang kanilang mga jin, dahilan kung bakit napakahusay niya sa pagkontrol ng tubig. Hindi pinansin ni Mo Dongji ang mga papuri at agad lumapit kay Shen Xinghan. Tinanong kung siya ba ang may kahangahangang resulta, agad namang sumang-ayon si Shen Xinghan na siya ngayon. Inutusan niya ang isang siyentipiko na kumuha muli ng dugo ni Shen Xinghan at ulitin ang pagsusuri ng 3 beses, sumunod agad ang siyentipiko, habang ramdam naman ni Shen Xinghan ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkaraan, nakaupo si Shen Xinghan sa tabi ng mga kaibigan, halatang nababahala. Nagulat naman si Chu Rui nang malaman niyang kukunan siya muli ng dugo ng 3 beses, kaya tinanong niya si Han kung ayos lang ito. Nabanggit niya na medyo manhid na ang kanyang braso dahil sa paulit na pagkuha ng dugo. Maya-maya, tinawag ng siyentipiko si Shen Xinghan upang sumama sa kanya. Dinala siya sa isang pribadong opisina kung saan naghihintay si Mo Dongji, humingi naman ng pumanhin si Shen Xinghan sa kanyang pag-abala. Ngumiti si Mo Dongji at sinabing dumating na ang mga resulta. Lumapit siya sa kinakabahang dalaga at hindi makapaniwala na lahat ng 3 pagsusuri ay nagpakita ng 21% compatibility. Diretsahang sinabi ang alok na magbabago sa buhay nito, nais niyang gawing alagad si Shen Xinghan. Nanlaki ang mga mata ni Shen Xinghan, hindi makapaniwala na kukunin siya bilang isang disipulo. Upang ipakita ang kapangyarihang maaari niyang matutunan, marahang iniangat ni Mo Dongji ang tubig mula sa baso sa kanyang mesa, umiikot yon sa ere na parang isang maliit na buhawi. Sinabi niyang bilang kanyang mag-aaral, madali rin niyang magagawa ang ganoong bagay. Labis na naguluhan si Shen Xinghan at humiling ng oras upang makapag-isip, nais niyang ipaalam muna kay Lin Zichen. Ngunit agad itong itinanggi ni Mo Dongji, sinabing wala nang dapat pag-isipan, puro benepisyo ang pagiging alagad niya, habang patuloy na pinapakita ang kahangahangang kontrol sa tubig. Ipinahayag ni Mo Dongji ang kanyang autoridad, sinabing bilang Provincial Minister of Education at Vice Principal ng Shanghai University, na pagpasyahan na niyang si Shen Xinghan ay papasok sa kanyang universidad bilang alagad niya. Lumapit siya at tinanong ang kinakabahang Shen Xinghan kung may nais ba itong sabihin. Nanginginig sa kaba, mahina niyang sinagot na wala na po. Pagkatapos biglang inabot ni Mo Dongji ang kanyang cellphone na i-add siya sa WeChat, kaya napilitan si Shen Xinghan idagdag sa kanyang telepono ang contact info ni Mo Dongji. Sinabi ni Mo Dongji na mayroon siyang isa pang alagad, isang senior sister ni Shen Xinghan, na halos kaedad lamang ngunit mahigit 10 taon nang nagsasanay. Ipinadala niya sa telepono ni Xinghan ang isang larawan, sinabing ipakikilala niya ito sa tamang panahon. Laking gulat ni Shen Xinghan nang makita ang larawan. Isang puting buhok na babae na may hawak na sibat, nakatayo sa gitna ng mga butong kalansay at isang malaking halimaw na halamang kumakain ng tao. Agad niya itong nakilala bilang ang dating kaibigan niyang si Bai Shuai. Tinanong niya si Mo Dongji kung yun ba ang kanyang senior sister, at inamin ni Mo Dongji na ang pangalan nito ay Luo Chen Shuai, kaya tinanong niya si Shen Xinghan kung kilala ba niya ito. Nagsabi si Shen Xinghan na noong elementarya siya, mayroon siyang kaibigang si Bai Shuai na kamukhang kamukha nito, ngunit bigla itong lumipat ng paaralan noon, naisip niyang baka sila nga ang iisang tao.
Ngunit itinanggi ito ni Mo Dongji, sinabing imposibleng sila ay pareho. Patuloy na nagtataka si Mo Dongji sa pambihirang resulta ni Shen Qingan. Sinabi niyang ang 21% compatibility ay lampas sa lahat ng kanyang nakita, kaya napagpasyahan niyang magsagawa ng physical examination upang alamin kung may kakaiba sa katawan ng dalaga. Nang ipinatong niya ang kanyang kumikinang na palad sa dibdib ni Shen Xinghan, napansin niyang may kakaiba, at sinabi niya na may hindi pangkaraniwan. Nagtanong ang nag-aalalang Shen Xinghan kung may maliba sa kanyang katawan, ngunit ipinaliwanag ni Mo Dongji na kabaligtaran ng totoo, masyadong normal ang kanyang katawan, na siyang nakapagtataka para sa may ganitong kataas na compatibility. Upang protektahan siya laban sa mga taong may masamang balak, napagpasyahan ni Mo Dongji na iulat sa publiko na 16% lamang ang kanyang score, tahimik na pumayag si Shen Qingan sa kasunduan. Nang matapos ang usapan, pinaalis siya ni Mo Dongji, sinabing gabi na at maaari na siyang umuwi. Kinabahang nagpaalam si Shen Xinghan sa kanyang bagong guro at umalis ng opisina. Pagkaalis niya, tumawag si Mo Dongji sa telepono, ang kausap ay ang kanyang ama. Ibinalita ni Mo Dongji sa kanyang ama na nakuha na niya ang babaeng may 21% na compatibility na matagal na niyang binabanggit. Pinuri naman siya ng kanyang ama sa kabilang linya at pinayuhan itong sanayin ng mabuti ang bagong disipulo. Ibinahagi rin ni Mo Dongji na sinuri na niya ang pinagmulan ng babae at nalaman niyang malinis ito. Dagdag pa niya, magkaibigan sila noon ng pangalawang pwesto na si Lin Zekhen simula pa noong bata pa sila. Namangha naman ang kanyang ama at sinabing tiyak na magdudulot ng magagandang bagay ang pagkakaroon niya ng ganoong disipulo. Ayon pa rito, ang mga gantimpalang makukuha nila sa hinaharap ay lampas sa imahinasyon. Bilang paalala, pinayuhan niya si Mo Dongji na anuman ang kanyang gawin, dapat niyang siguraduhin na walang makakatuklas sa nakakatakot niyang talento bilang isang henyo at disipulo. Agad namang naunawaan ni Mo Dongji ang nais iparating ng kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, habang ihinahatid ni Lin Zekhen si Shen Xinghan pauwi sa kanyang bisikleta, napansin niya kung gaano kakaiba ang nangyari, na bigla na lamang itong nagkaroon ng guro. Sumang-ayon si Shen Xinghan, sinabing tila masyadong biglaan ang lahat. Iminungkahi ni Lin Zekhen na hintayin muna nilang makita kung ano ang tunay na layunin ni Mo Dongji. Sinabi niya na kung wala naman itong masamang balak, ayos lang natanggapin ito bilang guro. Ngunit kung sakaling masama ang motibo nito, puputulan nila ang ugnayan kapag sapat na ang lakas ni Shen Xinghan. Pumayag si Shen Qingan sa kanyang plano. Pagdating nila, sinalubong sila ng kanilang mga ina, Zhong Wangzin at Xu Meng, na labis ang tuwa. Ipinahayag nilang kakain silang lahat sa labas upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang mga anak. Habang papalabas sila ng sasakyan, ay lubos ang kanilang kasiyahan na si Shen Xinghan ay nanguna sa buong probinsya, at napareho silang makakapasok ni Lin Zekhen sa iisang universidad. Sa restaurant, nag-cheers ang dalawang pamilya para kina Shen Qingan at Lin Zekhen, na siyang dalawang pinakamataas ang marka sa probinsya. Matapos ang masayang hapunan, nagpaalaman silang may ngiti, binati ang isa't isa ng ligtas na pag-uwi. Nang gabing yun, sa ilalim ng bilog na buwan, may kumatok sa pintuan ni Lin Zekhen. Nang buksan ito ng kanyang ina, bumungad si Shen Xinghan na nakasuot ng pink na damit, halatang balisa. Tinanong siya ni Zhang Wangshan kung natutulog ba ulit siya sa tabi ni Lin Zekhen. Namula si Shen Xinghan sa hiya at agad itinangging na hindi ganoon ang pakay niya. Sinabing may mahalaga siyang kailangang pag-usapan kay Lin Zekhen ng personal. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa silid ni Lin Zekhen habang nakangiting pinagmamasdan siya ni Zhang Wangshan, nagtataka kung ang mahalagang pag-uusap bang yun ay pag-amin ng pag-ibig. Kumatok si Shen Xinghan sa pintuan ni Lin Zekhen, sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Pagbukas ng pinto, nagtanong ito kung ano ang problema. Pumasok siya at ipinaliwanag na may kinalaman ito sa kanyang bagong guro. Naging curious naman si Lin Zekhen tungkol doon. Sa loob ng silid, naupo siya sa kama, niyakap ang unan, at nagsimulang magkwento. Sinabi niyang isinailalim siya ni Mo Dongji sa kumpletong pisikal na pagsusuri, ngunit wala itong natuklasang kakaiba sa kanyang katawan, karaniwan lang daw ito. Ngunit ibinunyag ni Shen Xinghan ang pinakamahalagang detalye, kahit gaano kalakas si Mo Dongji, hindi nito nadiskubre ang kakaibang kakayahan niyang hayaan ang tubig na damaloy sa loob ng kanyang katawan nang walang pinsala. Lihim na nabigla si Lin Zekhen sa narinig, naisip niyang kung si Mo Dongji, na kayang kontrolin ng malalaking alon, ay hindi man lang nadama ang lihim na yon. Kung gayon ay mas misteryoso pa ang katawan ni Shen Xinghan kaysa sa kanyang inaakala. Maingat niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Shen Xinghan at sinabing dapat nilang itago ang kakayahang yon, dahil hindi nila alam ang mga posibleng panganib kapag nalaman ng iba.
Iminungkahi niyang pag-aralan na lamang ito sa tamang panahon, kapag mas malakas at mas handa na sila. Tumango si Shen Xinghan, sinabing susundin niya ang lahat ng payo nito. Pagkatapos, binanggit niya ang isa pang paksa, ang sinabi ng kanyang guro na mayroon siyang senior sister. Ipinaliwanag ni Shen Xinghan na ipinakita sa kanya ni Mo Dongji ang larawan ng senior sister na yun, at laking gulat niya dahil kamukhang kamukha ito ng dati niyang kaibigang si Bai Shuai. Ipinakita niya kay Lin Zekhen ang litrato sa kanyang telepono. Tiningnan ito ni Lin Zekhen at inamin na magkahawig nga sila, ngunit napansin niyang ibang-iba ang aura ng babaeng nasa larawan. Gayunman, may isang bagay na mas nakatawag ng pansin niya, ang kakaibang kagubatang nasa likuran ng larawan. Tinanong niya si Shen Xinghan kung may ideya ba ito kung saan kinunan ang larawan. Sinabi ni Shen Xinghan kay Lin Zekhen na hindi niya alam kung saan kuha ang larawan, ngunit tatanungin niya ang kanyang guro. Nagpadala siya ng mensahe kay Mo Dongji upang itanong ang lokasyon. Isang salitang sagot lang ang ibinigay ni Mo Dongji, origin ground, nang humingi pa ng detalye si Shen Xinghan, sagot ng kanyang guro sa misteryosong paraan na malalaman lang niya kapag mas lumakas na siya. Ipinahayag ni Shen Xinghan ang impormasyong yun kay Lin Zekhen, sinabing wala na siyang nakuha pang karagdagang detalye. Napagpasyahan ni Lin Zekhen na ipagpaliban muna nila ang usapin at pag-usapan na lang muli sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, habang magkatabi silang nakahiga sa kama at parehong nakatingin sa kanilang mga cellphone, tahimik na pinagmamasdan ni Shen Xinghan si Lin Zekhen. Maya-maya, tinanong niya ito kung gusto raw ba ng mga lalaki ang mga babaeng nagsusuot ng cheongsam, tradisyonal na damit Chino. Nabigla si Lin Zekhen sa tanong, at sa isip niya ay naisip na baka naimpluwensyahan ito ng kanyang guro na si Mo Dongji, na madalas magsuot ng ganoong kasuotan. Namula siya habang iniisip kung gaano kaganda si Shen Xinghan kung magsusuot ng kipaw, at sinabi niya ay umamin na depende yun sa tao. Napansin ni Shen Xinghan ang kanyang sagot kaya lalo siyang lumapit at tinanong kung gusto nga ba niya talaga ang ganoong uri ng damit. Halos hindi makasagot si Lin Zekhen at nauutal na sinabi na siguro nga ay gusto niya. Nagpatuloy si Shen Xinghan sa pagtatanong tungkol naman sa stockings at kung alin ang mas gusto niya, itim, puti, o kulay balat. Nagtaka si Lin Zekhen kung bakit napakakaiba ng mga tanong nito. Nang mapilit siya, sa huli ay umamin siyang kung pipili siya, baka itim o puti ang gusto niya habang namumula ang kanyang mukha sa kaba. Nasiyahan sa sagot niya, bigla na lang umupo si Shen Xinghan at nagsimulang mag-order ng cheongsam at stockings gamit ang kanyang telepono, habang naiwan si Lin Zekhen na tulirong nagtataka kung ano ang nangyari. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may kumatok sa pinto, si Zhang Wangzin yun. Dala ang isang bag para kay Shen Xinghan, ipinaliwanag niya na ipinadala yun ng ina ni Shen Xinghan, may lamang mga gamit sa paliligo, at sinabing doon na lang siya matulog sa gabing yun. Namula at natarante si Shen Xinghan, sabay sabing hindi naman siya humingi ng tulong sa ina niya, at nagtatakang bakit ito kumilos ng kusa. Habang palabas si Zhang Wangzin, masigla niyang sinabi na huwag na silang mag-alala, pareho naman silang mga adulto kaya ayos lang na magkasama silang matulog. Pagkasara ng pinto, bumalat ang katahimikan sa silid. Parehong namula sina Shen Xinghan at Lin Zekhen, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sa huli, parang tinanggap na lang ni Shen Xinghan ang sitwasyon, umupo sa kama at binuksan ang bag, sabay sabing magpapalit na lang siya ng diaper at matutulog. Ngunit nang silipin niya ang laman, napahinto siya at may nakuhang bagay na nagpakita ng gulat sa kanyang mukha. Nang mapagtanto niya kung ano yun, labis siyang nabigla, isang kahon ng proteksyon para sa kaligtasan. Halos mamatay siya sa hiya at naisip kung ano ba ang iniisip ng kanyang ina nang isama yun sa kanyang bag. Sa sobrang pagkataranta, nauutal niyang sinabi na magpapalit na siya ng damit, sabay takbo papalayo. Naiwan si Lin Zekhen na nakaupo sa kama. Tuluyang naguguluhan at nagtataka kung ano nga ba ang nangyayari.